Pag check natin yung email ng Orus about account verification, naka-indicate po dito yung verification link para ma-active natin yung ating account. If ever po na hindi natin na-verify yung ating bagong gawang Orus account within 24 hours, pag kinlik natin itong link, eto na po yung lalabas. OTP used or expired. Pero kahit na na-verify naman agad yung link ng wala pang 24 hours, may instances pa din na lumalabas pa rin yung error na OTP used or expired. Para makapag-request ng panibagong OTP link, Hi there! I'm Teacher Leia G and welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba maaayos yung BIR Orus error na OTP link used or expired ang lumalabas after nating matap yung verification link for Orus account activation kahit na naklik natin ng link within 24 hours. By the end of this video, malalaman natin ang step-by-step guide kung paano ito maaayos para makapag-request ng panibagong OTP para ma-verify yung ating Orus account. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Noong nakaraang week, nakareceive ako ng message sa aking Facebook page na humihingi ng assistance about BIR Orus problem. Ito po yung message niya. Hello po ma'am, good evening po. Pa-assist po sana ako sa Orus account ko po kasi hindi po ako makalagin. Kuha sana ako TIN ID po. Then, nag-send siya ng ganitong screenshot. Yung error pala na na-encounter niya ay OTP link used or expired. Sorry, the OTP link that you are trying to access has expired. Kaya naman in this video, i-discuss ko po yung reason kung bakit nagkakaroon ng ganitong error at kung paano ito maaayos at paano makakapag-request ng panibagong OTP link. After nating ma-fill out ang ating Orus account registration at matap ang register, may ipapadala po na verification link sa ating registered email address para ma-activate natin yung ating Orus account. Pag check natin yung email ng Orus about account verification, naka-indicate po dito yung verification link para ma-active natin yung ating account. If ever po na hindi natin na-verify yung ating bagong gawang Orus account within 24 hours, pag kinlik natin itong link, eto na po yung lalabas. OTP used or expired. Pero kahit na na-verify naman agad yung link ng wala pang 24 hours, may instances pa din na lumalabas pa rin yung error na OTP used or expired. Para makapag-request ng panibagong OTP link, need lang po nating itap yung OK. Then, e-enter lang natin yung ating registered email address at password. I-tick ang reCAPTCHA or I'm not a robot at itap ang login. Antayin lang po nating mag-load yung page. Then, mag-a-appear po itong please check your email for the verification link. Then, open lang natin yung ating email to check yung email ng BIR about account verification. Then, tap lang po natin yung link para ma-activate yung ating Orus account. After nyan, mag-a-appear po yung congratulations, you have successfully created an account. Tap lang po natin yung login to continue. I-enter lang natin ulit yung ating registered email address at password. I-tick ang reCAPTCHA or I'm not a robot at itap ang login. Once na-verify na natin yung ating Orus account, ma-open na po natin ito.
Pwede na po tayong kumuha ng tax identification number, mag-update ng ating information, at kumuha ng ating digital TIN ID. Ganun lang po kadaling ayusin ang BIR ORS error na OTP link used or expired. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga nakaka-experience ng ganitong problem. Para naman po sa mga gustong kumuha ng digital TIN ID through online gamit ang cellphone, meron po akong video na ginawa para sa step-by-step guide nito. Makikita nyo po yung link bago matapos ang video na ito. Or you can also check yung description box para sa link ng video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Hi to all my dear viewers and subscribers para po sa mga badly needed ng online assistance sa pagkuha ng government numbers and online appointment schedules. Good news po dahil we will be launching the HRLAG or HLG Online Services Assistance. Layunin po namin na magbigay ng service assistance para sa mga individual na walang time mag-asikaso at nahihirapang mag-process sa pagkuha ng kanilang government numbers tulad ng PIN number, SSS number, at pag-ibig number. Mag-o-offer din po kami ng mga appointment schedules tulad ng passport and NBI clearance appointment. Kasama din po sa services na ino-offer namin yung pagkuha ng government documents tulad ng PSA birth certificate, marriage certificate, at marami pang iba. To avail yung assistance service na ito, need lang po nating magbayad ng very affordable na assistance fee para sa mga YouTube subscribers at Facebook page followers ko. Pero I highly suggest na subukan nyo munang panoorin at sundan yung mga tutorial video ko. Pero if ever po na hindi maging successful yung transaction ninyo, pwede po kayo mag-seek ng help sa amin at mag-avail ng assistance services na ino-offer namin. We're looking forward po na isa kayo sa posible naming matulungan. Sa mga interested na mag-avail ng service na ito, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po! Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.